Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayang back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, titulo 2025 ang raratratin natin ngayong Abril. Although naumpisahan na natin yung dalawang battles sa Langit Lupa 2026 at naumpisahan na rin natin yung isang battle dito sa titulo 2025, yung laban ni Baltz at ni Batman. Inuna ko yung bracket B, pinakababa pataas, para maiba naman kasi yung mga nakaraan more on bracket A yung nagiging atake natin. So ngayon inuna natin yung bracket B and lower part muna. Yun, nauna na yung Batman versus Baltz. Ngayon naman 5 versus Zek. Si 5 I think first time ko siyang mare-review. Si Zek naman pangalawa. So hindi na ako magbibigay ng insights. Umpisa na natin kaagad. 5 versus Zek. Game. Hindi niya mauna si Sek. Unang pakinggan natin, Sek. Game. Unang titulo mo pa lang to. No. Buti ka pa. Ako, putang ina, pangatlo na. Pangatlo na ba? Si 5, Pangatlo na ba? Pangatlo ba? Parang pangalawang beses ko pa lang siya na-review. Hindi ko na matandaan. yung member ng Crayons, yung boy band ng Pulo, putang gagaling. Sa sobrang lupit, lahat sila sumali ng tournament. Balita ko, kupal ka daw. Okay. Yung angulo na yon, nabanggit na yun ni Batman no? Nung laban nila ni Baltz. Hindi ko lang alam kung ano yung nauna, kung ito ba o yun. Mas kupal ako, yan ang tatandaan mo, men. Kasi October 5 at September 16 namatayan ka, di ba? Condiments! Dalawang mahal sa buhay, kinuha ng sabay. Pero kahit na ganyan, huwag kang malulumbay. Mabilis naman silang nakarating sa langit eh. Kasi sa rooftop sila namatay. Joke Gogi. lang, ba't ko stock yung FB mo? Sino ka ba? Tsaka kung in-stock ko siya, sana alam kong November 30 yung birthday niya. Mumura. Okay. May gumamit na ng ganun Yung kung in-stock ko Facebook mo, di sana alam ko kung yung birthday mo, yung September 1 birthday, mga ganun, November. May gumamit na ng ganun Si Katana ata. Or si Jonas. Katana or Jonas, parang ganun. Si Jonas hindi naman masyadong, basta something. Hindi ko lang matanda kung sino. Na namatay. Joke lang, ba't ko stock yung FB mo? Sino ka ba? Tsaka kung in-stock ko siya, sana alam kong November 30 yung birthday niya. November 30. Mumurahin ko sana sa wall si Idol. Kaso pagpunta ko sa profile, may verse ng Bible. Tangina mo? Malamang, tagilid ako dito. Kasi sa lahat daw ng MC ako yung hindi pala halubilo. Kailangan mo lang idikit yung laban per round, aabuti na ako ng malas. Ibibigay na nila sa'yo yung boto kasi meron yung unconscious bias. Ako makakarinig na naman ng, Zek, sa'yo yung dapat. 4 sila sumali for the fucking crown. Huli yung balak. Ako sumali sa pangatlong pagkakataon para lang patayin kayong 4. Sabi niya sa kagrupo niya, kung ako pinakamahina sa atin, bakit ako lang yung walang talo? Bravo! Di ba na 5-0 ka ni Dre Professor sa Suprema? Ano yun? Undefeated ka kasi yung pagkatalo hindi mo tinanggap? Binagyan ka ng 5 ng Professor tas hindi ka bumagsak? Di pwede lang. kong sabihin na sa Pulo, I'm the best. Hindi ako natalo kay Andros at kay Jerry G. Still undefeated, who's next? Ganon.
Anipwer sa event, nakiusap ka kay Tito kung pwede ipasok sa liga yung pinsan mo, di ba? Hanip ka, Brad. Kaso si Tito hindi pumayag kasi yung bata wala pa sa tamang edad. Kaya nung napahiya, agad siyang nag-isip ng diskarte. Para ma-expose yung bata, pinapasok niya pagkasimula ng battle. Kung sino-sinong gustong ipasok ni Gago, tangina ka, kaya tayo tinatawag na basta pulo, baho. Tsaka hindi ka bigati na MC para mag-request ng ganun kay Shernan. May chance ka naman sana kung alam mo lang na pek-pek yung weakness niyan. Gagi. Gusto pang ibakar si Cassie, ang kapal neto. Kung mahal mo yun, hayaan mong dumaan sa tamang proseso. Pilit hinuhulma yung isip ni pinsan maging rapper, hindi yun ganun. Kung kaya mo siyang bigyan ng bara, bigyan mo rin siya ng kalayaan magdesisyon. Paano kung gusto niya maging bini? Salamat ka, wala yung pinsan mo. Sa pinsan neto, malaya kang pumili kung sinong rapper magiging lodi mo. Mag-rap ka ng mag-rap basta huwag kang sasayaw ng pantropiko. Tayo mo na ba? Siko! Okay. Yung banat ni Zek dito sa round 1 medyo hindi ganun kabigat. Tapos yung mga lines pa na dineliver niya, narinig ko na sa iba. Yun, kung inisto ko yung Facebook mo, alam ko sana yung birthday mo ng November 30. May ganun na eh. Diba? May ganun na. Tapos, may isa pang linya si Zek dito na narinig ko na rin. Yung paggamit nung Creo, sa crayons, lalaroin yung 4 na sumali. Narinig ko na yun eh. So, hindi ganun kabigat yung banat ni Zek dito. Unlike dun sa huling laban niya na na-review ko. Okay, so yun lang, ganun lang kasimple, ganun lang ka bilis na review yun. Kasi hindi masyadong, kumokonekta siya kay 5. Yung laro niya dun sa Professor 5, binigyan 5, di bumagsak. Okay yun eh. Pero sa tingin ko masyado nang naging malalim yung pagkakabaon ni Zek, kaya hindi na niya masyadong naangat sa isang line yung buong performance niya, kasi nga instead of paangat yung energy ni Zek pababa hanggang sa lumubog. Kaya kahit effective yung isang linya, hindi na masyadong naangat yun. So ayun, yun lang. Sa tingin ko mas malakas yung Zek na napanood ko before. So tignan natin, may rounds 2 and 3 pa naman si Zek, pero ayun, 5. Chance ni 5 makuha to ng klaro. Pwede natin. Yung nakakita, nakapig siya kanina. Taki na, ang lap trip. Pinaghudi ka ni Tito kasi kamukha mo daw si Patrick. Bulo, game! Game! Taki na mo, Zek! Round 1 ka na naman! Meron siyang 3 laban sa titulo. Puro round 1. Angas pala! Isang laban na lang, Zek! Champion ka na! Ilan to? Isang laban na lang, Zek! Champion ka na! So, isang laban na lang, Zek! Champion ka na. Ginawa siyang pagkain ng mantra. Malakas ka nga dun, pero kung hindi ka pa nanalo sa mantra, yung mantra di pa nananalo sa Creo. Tanginatingnan mo din. Kung ako nga sa atin yung alanganin. Kung yung J-Reggie na tumalo sa'yo, tinalo ng pinakamahina sa amin. Tanginang to. Yun, tinalo ng pinakamahina sa amin. So gusto mo sa titulo ka lang din mambaon. Ha? Di na nasundan mga battles. Paano ka hihirangin bilang kampiyon? Paano pag nilaglag na naman ulit kita ngayon? Malamang pahinga ka na naman ulit 1 taon. Tito, pwede ba yung dito? Hindi man lang to nag-undercard matapos talunin ni Gagatam. Tapos yung iba para di matanggal, nakikipagbakbakan. Ikaw di ka man lang nakita dito kahit manood lang ng mga laban. Tapos titulo ka ulit? Di ka ba nahihiya niyan? Darating pa sa event pag siya na mismo yung sasalang. Pag tapos na yung battle, bigla na rin magpapaalam. Basta wala siyang laban, di nyo yan masisilayan. Kung panay tago ka lang din, paano ka masisikatan? Okay. So, payag ka ba na pag bumabattle ka, wala nang nanonood sa'yo? Na wala na ring undercard kasi tulad mo, gusto na lang din nilang bumatil pag titulo. Ha? Mahiya ka naman.
Sumuporta ka dyan kahit kanino. Hindi yung tamang share ka lang ng mga video para di magtaka yung mga MC nandito kung paano nakakapagtitulo yung mga di naman aktibo. Ako, bago makapasok, sinubok pa ako ni Tito. Nasugatan ko yung isa na pinakamalapit kong kaibigan niya ng isasamali ko. Pero pinakita ko lang din na karapat-dapat talaga sa titulo yung 5. Ba't mo ko kailangan subukin? Sa kung ano kaya kong magawa. Kung si Sek yung wala pang napapatunayan sa aming dalawa. Undercard pa lang, wala ng talo. Lahat ay itinutumba. Isipin mo na lang, Sek, paano pag titulo pa? Ngayon na pagtanto niya lahat-lahat. Pagkatapos kanyang bigyan ng maraming slot, sa kay kuya mamaya parang kiluwa sa parking lot. Sa kay kuya mamaya parang kiluwa sa parking lot. Kaya ikaw, boy subok, itigil mo lang yung larangan na yung napili. Di ka binibigo ng yung tadhana, ikaw ang bumibigo sa yung sarili. Isa lang panalo mo, pagkat di mo to porte. Ako nababawi sa kasapi kahit walang 5,000 sa sobre. Dumayo pa tong 5 mula timog to norte. Kung tumalo ka ng mahina na Batman, ito yung 5 na doble. Fuck! Tayo, pangalawang bad. Okay. Nag-choke agad no, sa umpisa. Pero nagustuhan ko yung punto niya yung content ni 5. Nagustuhan ko yun, yung na-deliver niya ng maayos yun at naging convincing. We don't know if that's true, yung about dun sa pumupunta lang si Zek kapag battle na niya. Tapos after ng battle, umuwi na. Hindi nag-undercard, more on titulo or tournament yung laban. Nagustuhan ko yung pagkaka-deliver ni 5 dun sa schema na yun. Tapos yun, payag ka ba walang nanonood sa battle mo, 'di ba? So maganda maganda yung konsepto ng round 1 ni 5. The question lang is paano natin gagawan ng score yon kasi yung kay Zek malinis niyang naitawid. Kaso yung mga narinig kong lines ni Zek dito is mga narinig ko na rin sa ibang MC, 'di ba? Si 5 naman nag-choke sa umpisa pero I think yun yung right place right place, right time alam mo ba yun? Kasi alam mo ba yun, yung wala pa siyang na-spit, rebuttals pa lang ata, nag-choke na siya. So sa tingin ko na rin yun, yun nga, right time, right place, right time din na doon siya nag-choke. Kasi what if nag-choke siya after ng mga lines na yun, na malalakas na lines o yung mga nagustuhan kong lines, malaking kabawasan yun sa overall performance niya, diba? So sa tingin ko, even nag-choke siya doon sa unang round, sa unang part ng round 1, lumamang pa rin si 5 dahil sa punto niya, sa content niya at sa pagkaka-deliver ng mga lines. So sa tingin ko kahit konting-konti lang, lumamang si 5 sa round na 'yon. Bigyan ko ng 7. Supposedly wait lang. Actually dapat 7 lang kay 5 pero hindi ko naman kayang bigyan ng 6 si Zek. Sige, 8-7 in favor of 5. Yun lang, ganun lang. Lumamang si 5 dahil sa content niya, sa delivery, sa punto. Si Zek naman, although malinis yung performance niya, pero yun nga, ulitin ko lang, yung mga lines kasi or yung mga angulo na ginamit niya or ginawa niyang reference is narinig ko na sa iba. So I think sa content, I think 5 yun. Okay, so yun, 5 round 1. 8-7 round 2. Pahinga natin. Hindi daw ako active. Masyadong mahangin. Lagi akong pumupunta ng event, nagre-release ng music every year may battle. Sinong mas active sa atin? Todo bars ka pa sa akin? Wala naman silang pake kung sinong mananalo sa atin. Pansin nyo, kada speed niya ng lines, nagkakaroon ng dead air. Newbie na to. Akala niya kasi magbubunga yung mga bara niya, kaya masyado siyang routing sa inyo. Banu ka mag-rap, king ina ka. Kung hindi pa nga ako sinabihan ni Shernan, hindi ko malalaman na mongoloid ka. Pinipilit pang kumilos ng normal, Kala mo hindi ko mahuhuli? Sa battle lang ako masama, pero may respeto pa rin ako sa PWD. Pero yari, dahil yung battle na tuloy. So sobrang bobo niya, nung bata siya, superhero niya si Budoy. Tapos ngayon, gusto mong maging rapper? Kala niya pag special child, may special power?
Di ba pinahiya mo yung kagrupo mo? Keso walang pang-ambag sa inuman at butas yung bulsa? Mas bobo ka, alam mo palang walang pera, bakit mo pa pinapunta? Sa ganyang ugali ako'y tutol naman. Sa akin ka makipag-inuman na siya, meron o wala, hindi kita susumbatan. Pero tutumbungan. Gago. Guys, siya si 5, isipin nyo 5, 5. Bawasan nyo ng isa. Tapyasan nyo ng 3. Wala lang, gusto ko lang mag-minus kayo. Palagi pag nakasalamin, pag may battle, kahit walang araw, utak mo deform. Pero ang totoo, kaya siya nagsasalamin kasi kabado pa siya mag-perform. Newbie nga, tanggalin mo. O, tinang naluto-uto! Putangin na mo, newbie ka pa! Newbie! Sabi pa niya, siya daw ay taga-binyag ng babae, tawagin daw siyang priest. Ang galing. Putang ina mo, mukha kang kampo ng dilim. Kung umasta ka, alam mo, alagad ng taas. Ang lakas mo! Pa nagsiselfie kayo ng kreyo, kung di kayo nakaganyan, nakaganto. Tapos gusto mo tawagin kang priest? Ang labo. Try nyo umatin ng gathering nila, puta, nag-aalay sila ng tao. Cool to, gago. Ngayon, yan ay totoo. Kasi ako'y nag-fact check, dude. Ngayon, alam na ng lahat na ang kreyo, satanic group. Mga demonyo, putang ina nyo. Pangkumpleto ka lang sa grupo nyo. Yan ang tunay na info. Kasi hindi mabubuo yung 5 kung hindi nilagay yung pang 5. Mas marami akong skills sa'yo. Ako'y invoker na kail. Kapatid kita sa kultura, pas patay tong si Abel. Wala kang silbi sa grupo nyo. Huwag kang umasta na barel para kang puting krayola na sinulat sa papel. Hindi ka tatalab sa taong il na entity. Parang Ganda FBI, huli ka sa akin kahit walang real identity. Hindi mo ako matatalo. Hindi mo pa oras iyo. Anong oras na? Okay. Hindi ako aabutan ng 5. Yeah! Hindi mo pa oras iyo. Tangina. Anong oras na? Okay. Hindi ako aabutan ng 5. Kaya Galing. patay Yeah. kang bibo. Ora mismo, wala ng funeral. Kung nasa kreyo, ang 5, nasa akin ang Roman numeral. Parehas lang tayong mataba. Magkaiba tayo kumatay. Tangina. Akong taro sa kamoto, ikaw yung coach Ansay. Kaya ikaw taga-manda, hoy, praning ka! May chance lang manalo tong taga-manda kung baliw Baliw siya. ka. Okay? Tayo, paano ba? Pahinga natin. Whew. Puta. Yung hindi ako, anong oras na, hindi mo pa oras. Tapos anong oras na, 4:30. Hindi ako aabutan ng 5. Yun lang yung yun lang yung nag-seal sa round 2. Kasi hesitant pa ako kanina eh. Sabi ko, baka magpakita si 5 ng better round, best round. Pero nung, puta, grabe yung hindi ako abutan ng 5. Ang ganda nun. Tangina, kita niyo yung hiyawan namin o ako dito mismo, pati yung crowd nagulat din sa dating nung dating nung linya na yon. Room shaker talaga kung tatawagin. Solid yun, men. Okay, before dumating yung punchline ay yung haymaker na yon, sa tingin ko nakukuha na ni Zek yung momentum niya. Hindi na siya tulad nung round 1 na mabagal by slow start, tas may mga lines akong narinig na nagamit sa iba, or yung mga lines na ginamit niya, yung mga angles na ginamit niya, yung mga reference na ginamit niya, narinig ko na sa ibang mga battles. Pero sa round 2, klaro, malinis, sa kanya ko lang narinig yon. Maganda yung atake, maganda yung content, maganda yung punto, solid. Tapos dumating pa yung 5 na hindi ako abutan ng 5. Yeah! Okay. Maganda yon. Half. Panong half? Yung kalahati, more on comedy. Diba? Patawa siya doon. Doon niya nakuha yung momentum. Pero pagdating ng second half, doon na lumagari si Zek ng mga technicals at mga punto. Tsaka haymaker. So, para sa akin, solidong round 2. At sa tingin ko, may hirapan si 5 makuha yung ganong kalakas na enerhiya. Okay, so 5, bigyan natin ng chance, respeto, check natin, pakinggan natin, pero sa tingin ko, personally, feeling ko baka mahirapan si 5 makuha yung ganong momentum eh. Pero tingnan natin.
Ulit mo, long bomb. Maganda rin kasi yung ano eh, yung newbie, tinanggal yung salamin, tas tinanggal nga, 'di ba? Yung maganda rin 'yan. Paano ba? Pakinggan natin. Ulit mo, long bomb. Talakayin naman natin yung napansin ko lang lately. Na walang kahihiyan sa kalalabas pa lang niya na baby tsaka sa SME. Na eto pa lang si Sek may kabastusan sa FB. Gantong itsura mga manyakis na sa una kala mo friendly. May post pa yan sa FB. Na ang babata pa daw na nagpapakita ng cleavage, ang lilit daw ng dede, palakihin daw muna. PM nyo lang daw siya kung kailangan ng tulong kasi concern lang si kuya. Tangina pati bata, balak mo si Bakin. Literal na bars kaharapin pag nilatagan ka ng RA 7610. Tangina, tamang nood ng TikTok ng mga EA. Mga sexy dances daw sa kanya mabenta. Di niya, alam nyo paano siya manood ng TikTok? Tutok! Matutok! Sa tuktok ng Osos Dam! Pagkahubo, panay kaluklo! Pero dito totkan, kaya napapatak-patakan. Paano nga malalaman kung pamunas mo labahan? Gago. At antay... Pinarody yung line ni Balakid kay Lance, 'di ba? Aware for sure naman napanood yun na yung battle na yun. Kung bakit puro TikTok na asawa niya, kung bakit puro TikTok na kanyang asawa, yung ba ay gusto niya lang o baka daw ikaw nga daw ay sawa na. Pero alam ko na yung tunay na motibo, ako ay nakahalata na. Dahilan lang yan sa babae daw sa TikTok ka pa daw mas may gana. Tama. Habang nanonood siya sa TikTok ng iba, yung asawa niya, sinusubukan maging sila. Di niya napansin na yung asawa niya tamang TikTok na lang din kasi baka daw doon, magawa mo siyang mapansin, king inamin. Baka alam mo na ang mga, ewan ko lang kung kayanin po mga adlibs ko. Lalo na pag narinig mo mga what ifs ko. What if, makakilala yung asawa mo ng lalaki na siya yung ituturing na araw at gabi. Hindi yung tulad mo na nagpa-post ng mga dedeng malaki. What if, makilala niya, mabuting lalaki at mamamayan. Hindi yung pag sinisendan nyo ng bolt, sasagutin kayo ng, napanood ko na yan. Sa asawa ni Sek, dito ka sa akin. Papabaguhin ko kung saan buhay ka na sanay. Hindi ka magti-TikTok dito, maglilinis ka nga lang ng bahay. What if, yung anak mo paglaki niya, matulad sa kanyang nanay, na binabastos ng lalaki tulad ng ginagawa ng tatay. Bakit? Gusto mo bang makilala ng anak mo tulad mo din ba? Na may magchat-chat sa anak mo para palakihin yung daddy niya kasi tulad mo, concern lang din siya. What if, makilala niya, bastusin siya, magawasan ka na pero pag nagreklamo yung anak mo, sasagutin siya ng bakit? Di ba yung tatay mo ganyan din? At pag ikaw na yung nagreklamo na ugali nila baguhin, sasagutin ka nila ng kayo lang po modelo namin kung paano sila tratuhin. Kayo lang po modelo namin kung paano sila tratuhin. At sana, pag nagkaisip yung anak mo pumili ng makakasama, sabihin niya, Mama, ayoko po ng tulad ni Papa. Gusto ko po yung nire-respeto po ako. Ayoko po ng ginagawa niya sa inyo. Kaya ikaw, habang wala pang isip yan, sana yung mga mali matama mo. Huwag mong hintayin na anak mo pa yung singilin ng karma mo. Tayo mo yung bat. Okay. Makalat, no? Ito, mabilis na lang at direct to the point na ano na lang. Komento. So, round 1, malinis yun. Sa tingin ko, yung round 1, lumamang si 5 doon in terms of content at mga punto. Na-explain ko na yun. Si Zek, medyo flat moments siya doon. Narinig ko na yung mga lines na ginamit niya. Okay. Round 2, unti-unting nakuha ni Zek yung momentum. 'Di ba? Bago pa dumating yung room shaker niya, yung haymaker niya, nakukuha na niya yung mga punto na nagugustuhan ko. So nakapag-establish si Zek ng isang solidong round. Tapos dumating yung room shaker na nag-seal talaga sa round 2 na para sa akin malinaw na mapupunta sa kanya yun. At ayun, naging patunay yon sa naging performance ni 5. Okay, sa performance ni 5, makalat, no? Ang dami niyang stutters, slip-ups, 'di ba? Ang daming ganun. From start nga medyo nag-pause pa siya doon, inisip niya pa ata, 'di ba?
Tapos, nagiging dragging na kasi hindi niya talaga na itatawid or na-deliver ng maayos at malinis yung mga lines na yon. Pangatlo, hindi siya naging creative, no? Kasi umikot sa isang angulo lang, na-stretch tapos hindi niya na di-deliver ng malinis. So, medyo dragging, dragging performance na siya. Tapos, gusto ko sana yung content gusto ko sana yung content ng round 2 niya. Kasi, parang, 'di ba, kung paano kung sa'yo naman mangyari yung ginagawa mo. So yung imagery okay Yung imagery okay, yung punto okay, kaso yung delivery 'di ba? Yung writtens okay, kung paano niya sinulat 'yan, kung paano niya tinahi okay naman. Nagets ko naman yung gusto niyang ihatid, ipunto sa atin, pero yung delivery, yung performance itself, doon nagkaroon ng problema. So ayun, sayang kasi maganda yung pino-point out niya dito 'di ba? Kaso nga lang naging dragging na siya. So, yun lang. So, 8-7 sa round 1 in favor of 5. Sa round 2, dito malayo. 10-7 in favor of Zek. Hindi niya napantayan yung energy ni Zek doon. So, I think Zek got this one. So, yun. 17 points for Zek. Then, 15 points for 5. Round 3. Pahinga natin, Zek. Ang damay ka, ha? At dahil round 3 na, magpersonalan tayo dito. Shout out sa magulang niya. Hi, Mrs. Chona at Ginoong Primo. Gulat ka? Alam ko pangalan ng tatay mo? Ano? Creepy? Yung tatay mo yung dapat masisi kung bakit siya sumali sa GC namin sa Dog Brock TV. Pinuntahan ko yung profile ng tatay nitong si Primo. MMA fighter pala siya. Kaya pala yung katawan, ganun yung tindigan. Halatang mahilig sa martial arts kasi yung profile pic si BBM at Ip Man. Sobrang bobo ng profile ng tatay mo, nakaka-bad trip shit. Sabihin mo yung memes, sinishare ha? Hindi ginagawang profile pic. Gago. Nakita ko yung video ng tatay nito, nagbubuhat ng dumbbell pa ganito. Sobrang strange. Gusto pa yata Dr. palitan si Strange. Dr. Strange. Tapos yung nanay mo, hanip yung drip. Naka-millennial outfit, nag-selfie sa Jollibee, tapos yung caption, nature strip. Yung nanay mo malapit ng makuba. Hanggang ngayon, nagsusuot pa ng Supra. Zek, grabe ka, dinamay may magulang, ang sama mo. Grabe ka, Zek, ang sama mo. Kaysa naman sa pamilyang umaastang mga Diyos, pero may anak na hindi makatao. Masama ako? Alam ko, magkita tayo sa impyerno kung sakali. Pero unahan kita doon, papatunayan kong mas masama aking ugali. Magpapataas ako doon ng ranggo mga pare para pagdating mo ako yung magluluto sa'yo sa kawali. 4 na kreo, sumali ng titulo, nasa bracket B. Ang kukupal, di ba? Nahiya pa sila, hindi pa ginawang 5. Tangina nyo, hindi pa kayo karmahin yan. 6% lang yung chance namin mag-champion, kayo 25. Desperadong maiuwi yung titulo. Alam ko ang gas-gas na to, pero pag isa sa inyo hindi nag-champion, banu yung grupo nyo. Nakaka-high blood. Ginawang raffle yung tournament. Pero okay lang. May karma yung ganyang galawan. Nakikita ko, matatalo si Batman. Si Uno mas isusugod sa ospital bago lumaban. Si Nasha masasagasaan. Si Cinco, mananalo sa akin si Cinco eh. Kaso sa isip ng tao, luto, wala sa kanyang papalakpak. Hindi rin siya aabot sa quarters kasi yung tropa ko may panaksak. Kaya pag ikaw nasaksak, sasabihin ko lang, Tol, bakit mo yung ginawa? Bati lang yon. Tulungan mo ako, dali natin siya sa ospital ng Romblon. Puta nga ng layo. Magkaiba tayo ng goal sa pagiging pulo artist. Nandito lang ako para iparating na kamukha ko si Arik. Di ba? Sumali ka ng titulo? Sumali ka ng titulo para magkampiyon? Ako rin. Sinong ayaw magkampiyon? Tsaka gusto kong ma-sponsoran ng Hypebeat, Fubu, Real Jokes, Prada at Louis Vuitton. Napanood ko yung laban mo sa liga ni Harty ah. Wala stick. Kada spit niya ng bars may bumubombang jeep.
Sobrang lakas ng mga bars niyang bit-bit, kaso habang ini-spit yung mga jeep, nagbibip-bip. Tanginang liga yan, bars over jeep, jeep over bars. Sabi pa niyo, you cannot win me in this match. I can rap in English, I already have the license. May lisensya ka? Patingin! Ilabas mo, patingin! Fixer pa yata. Kung talagang magaling ka sa English, ano sa English ang mahal ko ang makata? Wala, sagot. Stupid cunt. Pinagdadasal mo siguro mag-choke ako, no? Pwede naman kitang pagbigyan. Kaso pag ako nakalimot, yung choke ko ay Islam. Tagig. Tagig laban sa taga-Manda. Pambihira. Malayo agwat natin 5 milya. Kaya kahit sa tournament ang kasali Creo na 4, 3 rounds ko lang sa inyo ang wawasak. Kaya ngayon, 2 Creong kamag-aral ng aking mapapaslang subukan yung agapan to. Hindi ako babagsak sa pagsusulit, kailangan lawakan nyo. Mapaproject o assignment, tinatapos ko ng agaran, bro. Kaya hindi ko deserve yung 5. Uno mas kailangan ko. Oh! Ano ba? Pahinga natin. Tag-ina. May mga panggulat si Zek eh. Pero, I think Zek mag-ano dito. Panalo dito. In-enjoy ko na lang yung round 3 ni Zek. Yun, hati pa rin yung ano naging format niya. Half was more on jokes or entertainment. Tapos, pagdating sa second half, atake ng pangapunto at technical. So, yun, ganun pa rin. Siguro, para sa akin, pinakamalakas yung round 2. Pero yung round 3, sort of, andun na, papunta na tayo doon. Kaso, nabitin lang. Maganda yung ang ganda nung 5, tas 1 mas kailangan ko. Yeah! Na yun, tawag dito, na tawid niya yon ng maayos, na close niya ng maayos. Yun, yung content pa rin niya, maganda pa rin. So, yun, hindi ko na rin papahabain. I think rounds 2 and 3 ni Zek, almost the same comments. So, yun. 5. Kamukha doon niya si Arik. Mukhang magalit yung boss niyan. Sabi ko kanina, kamukha mo si Long Bam. Tangina mo, nag-stock ka ba sa FB ko? Aba! Primo daw pangalan ko ng tatay ko. Gerardo yung tanga. Round 1, pinag-usapan natin yung di niya pagsuporta. Round 2, yung pambabastos niya sa sarili niyang pamilya. Yun yung napagtanto. Kaya huwag kang magulat sa sasabihin ko na wala akong ibang gustong tukuyin kundi magiging makasarili mo. Para kang lalaki na napakabilis paglalabasan. Kasi ang gusto mo lang isipin kung saan ka masasarapan. Wala siyang ibang iniisip. Kahit pamilya niyang binabantayan. Kung hindi nga niya napukusan pamilya niya, edi lalo na tong kulturang ginagalawan. Hindi, mukha ka na nga walang magandang gagawin, nagbuhok ka pa ng ganyan. Anong akala mo? Pag nagpahaba ka ng buhok, magaling ka deadly? Itsura mo pa lang, may dating pang Becky. Pag nagpagupit naman, parang panis yung lesbi. Nakamanban na mataba, machine gun belly. Gago. Machine gun belly. Ako yung mabigat. Lirikal, ikaw yung mabigat. Physical. Lahat kayo mukhang baboy. Literal, para kang si Jerome. Tangina mo. Palagi ito nasa titulo. Kaso nga lang palaging Gigi Brad. Sino ba kasing mahihirapan sa matabang yan? Puta, sobrang easy fuck. Nasa titulo siya palagi. Hindi nyo siya matitibag. Ganon talaga, di mawawalan ng slot. Lalo na pag mukha kang piggy bank. Di bro, panoorin mo ako mag-champion sa unang beses na pagsalang. King ina kasing bracket yan. Sino ba kasing gumawa yan? Wala akong pakialam kahit sino madaalan. Babanggain ko lahat kahit Creo pa humarang. Pagtapos ko dito kay Sek, gusto nyo, sabay ko ng talunin si Bats, pati Batman. Tapos sa semis yung uno mas para bagong makakalaban, ayoko na dyan sa nasa. Tapos ko na yung tapak-tapakan. Tapos ko na yung tapak-tapakan. Ngayon, naka-line up ka sa bracket ng best tier. Kausapin mo na ulit si Looms na i-line up ka niya ulit next year. Siguradong puro Creo na sa quarters. Pagkat di kami hinati, sabay-sabay kayong malaglag ng mga takom at mantra na kasali. Ngayon kami naman ang limitless ng aking mga kasapi. Siguradong Creo na ang makikita dun sa pinali. Time. Sana ba ako?
Tayo mo lang pakalasin naman yun. Gago. Zek yun. So, Zek yun. 9-6. 9-6. Ang hirap iskuran kapag ganun eh. Oh, yung sige, 9-6 in favor of Zek. So, yun. Klaro naman. Rounds 2 and 3 nakuha ni Zek yun. Yung round 1 is strongest round ni 5. Sa kanya yun. Deserve niya yun. Pero rounds 2 and 3 malinaw na Zek yun. So, yun. 8-7-6 pababa yung performance nito ni 5. So, that's 21 points. Tama ba? 21 points for 5. Kay Zek naman, 8, 10, and 9. That's 27. Tama? So, 27 to 21. 1, 5, 2, and 3. Zek. Wala na mahaba explanation. Kita naman, nakuha ni Zek yung rounds 2 and 3. Judges. Hello, Rap Battle League! Branded by Boulevard. Advancing para kay Sek. At ang boto ng Horado, 5-0. 5-0. Advancing para kay Sek. Yeah! Wala na sumpa. Shoutout kay Batman, manalo ka para mag-rematch tayo. Shoutout sa mga I Love San Jose, Dervish Gang, Grada. Yo, Steve, Supremo, Kaya, Ryan. Kumuha ni Trev to eh, no? Pinoto ko si Zek. So, ayun. Yung round 1, ayun, ano pa lang, nag-choke na agad si Cinco. So, ganung bandang dulo ng round 1 niya, medyo nahubot niya naman. Oo. Nagpagbibigyan ko siya, kaya lang, medyo nakulangan pa rin ako. Kasi round 2, sobrang laking sugal nun yung oras, yung 5, 4:30. Ang lakas nun kasama sa preparation niya. Tapos round 3 naman, ayun, kitang-kita naman nag-chocolate Oo nga eh. Tapos grabe yung ender ni Zek doon, yung uno mas. All 3 rounds, Zek malaki. Kasi nakikita ko, binoto ko si Sek. Round 1, parang yun yung pinaka-mahina round ni Ni Sek. Zek, yes. Tapos, pero ano naman siya, tuloy-tuloy siya mag-perform. Kumpara sa round 1 ni Cinco, parang nag-choke agad siya nung umpisa pa lang. So, ang ganda sana ng energy niya pag-entrada niya. Ang lakas ng boses, ang ganda ng energy niya. Kaso nag-choke, biglang nawala yun. Tapos parang ang hirap niya na ibalik sa mga sumunod na round niya. Parang apektado na yun. Hindi ko alam kung apektado yun dahil sa choke niya o hindi lang talaga siya napaganda. Round 2 yun yung pinakamalakas ni Yes, ni Zek. Paano niya tinapos yung hindi siya abutin ng 5. Tapos sakto ang ganda nun kasi pagtingin namin sa oras na 4:30 talaga yung oras. Tapos parang ganda nun sa live. Tapos kay 5 tuloy-tuloy pa rin yung starter niya, ang slappy ng performance niya. Round 3, parang decided na ako sa round 2 na to eh. Na tinitingnan ko na lang kung makakabawi si 5 pero hindi, ganun pa rin. So, Tama. Tama naman. Karisma nga pala, malakas magdalo yung ayun, all 3 rounds pinoto si Sek. Okay. Para sa akin, sobrang nakibabaw siya doon yung round 1, nakapapa lang siya. Tapos, ang maganda sa performance si Sek, maganda siya. Yung kay 5, natilis sa gano'n, tapos maalaga mo rin talaga maraming stumble. Ilang beses siya nawala. Matutuloy naman niya, pero minsan matagal na demanding yung punchline, tsaka nakukumin na yung mga tao kasi nawawala na siya. Oo. Pero yung kay Sek, tuloy-tuloy. Ayan, bawi na lang, 5, all 3 rounds kay Sek. That's it? Meg, round 1 to 3 kay Zek, mas effective siya. Yun lang. Rice, malinaw naman, kitang-kita naman, all 3 rounds. Kuwang-kuha ni Sek yun. Well-rounded siya. Maganda naman yung mga punto ni 5, kaya lang starter talaga, tsaka nagtuchok. Pasensya na nakamas, basag kasi yung ngipin ko. Gago. Yun, so klaro, no? Mabilis lang din naman yung naging judging ng mga judges natin. Klarong-klaro na nakuha talaga ni Zek yung battle na to. Actually, yung round 1 nga, binigay ko pa i-5 eh. Intindihan ko naman kung bakit binigay pa rin nila kay Zek yung round 1 kasi nga, tournament nga to. Tapos, sabi nga ni 7K, parang ang hirap na daw ibalik sa momentum. Pero for me kasi, dahil nga narinig ko na yung mga ibang lines ni Zek, regardless kung ano man yung naunang mga battles, 'di ba? So tingin ko nawalan talaga na siya ng impact sa akin or hindi siya ganoon kabigat. Unlike kay 5 nung nakabawi siya, nakuha niya yung momentum. For me lang naman. So ayun. Sa tingin ko yun lang. And hindi ko alam kung ano yung ine-next natin, pero baka yung Uno mas maganda no? Maganda yung lineup dito sa bracket B. Puro Creo eh. Nasha, Uno mas,
may Batman pa, tas Batman tapos na natin, tas ito si 5. So tignan natin to. Okay, so kita tayo, baka Uno Mas, ito ata tignan natin to. Uno Mas Tech B, guys, ito yung next. Yan yung next natin, pero paapyaw lang muna yon. Okay, kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.